Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagdasal po. Tayo po ngayon ay nagsisimula. Bago po ako sa aking topic po. Ako po si Father Jeffrey Lorito Tugong Vishana. Currently po ako ang parochial deacon po at Islam sa Diocese Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Pagsansan. So ito pong topic po ito ay supposedly po ay kay Father Remy Oliver. Sad to say, meron po siya important appointment meeting kailangan niya pumunta. Kaya po ako yung take over. And after po ito, yung pong next topics for the whole morning, ako po yung inyong mga kasama. Kaya po, bear with me. So medyo, pag-usapan po ay tungkol sa liturgy. If you do not have the passion, medyo nakatanggap po yan. Una, wala po kayo. Medyo nakatanggap po. But if you are really eager to learn, to put yourselves po para sa ating temple po ang naging interesant po po. Dahil pagkatapos po nito, may another two, which is all about our responsibility as EMHC. So ngayon po ating po ng topic po ay understanding and appreciating the liturgy and the Holy Mass. So hindi na rin po mabago sa atin yan. I'm sure na narinig po niya pagdating sa Banal na Misa. Yes, alam po niya Banal na Misa. Pero yung pagdating po sa liturhiya, dyan po tayo minsan nagkakaroon ng confusion or misunderstanding ano ba yung ating liturhiya o liturgy. So, liturgy and the sacraments. So, ito po yung ating titingnan dahil liturgia po ay nakikita natin po yan sa lahat ng pagkiriyo ng sacrament po, especially sa ating pong banal na misa. So, what is the sacred liturgy? Ano yun po yung ating titingnan dyan? Ano ba itong liturgia na kailangan natin maunawaan sa how? Ano ba ito na kailangan natin maobserbahan? Maging bahagi tayo. Paano tayong kumikilos at ibigay ng pagdiring ko lalo sa Banal na Misa, kailangan po meron tayo sinusunod po na liturgia. It is not just a liturgy. Because this liturgy is sacred. Hindi po pwedeng paparamahan na lamang dahil people won't understand and appreciate if we do not have liturgy, especially if we do not put the word sacred while doing this liturgy. So the sacred liturgy is the true worship of God, enacted by Jesus Christ and His body, the Church, through the power of the Holy Spirit. So yun po yun. Po, yung ating ginagawang pagsamba sa Diyos, yung ating pagkilos, yun po ay liturgia. Enacted by Jesus Christ, kung yung ginawa natin Panginoon, ipinakita niya, and His body, kung saan sa loob po ng simbahan, nakikita natin ito, pagkilos, and through the power of the Holy Spirit. So it is a shared public work. Yes po yan. Public work, liturgia, with ceremonies, rites, and formulas established by the Scripture and the tradition. Yung pong ating mga seremonya, di ba kapag meron tayong binyag, may seremonya. Sa Banal na Misa, may seremonya. Sa kumpil, may seremonya. So sa mga seremonya, yung ating mga rites, mga rito na dinadasal, yung ating statue, kung paano natin
Halimbawa, pagpunta tayo sa may sakit, hindi tayo basta pupunta sa may sakit na pagpunta mo doon, nakita mo yung may sakit na kaupo, kukunin mo na yung beses sacrament na nakalagay sa face, bubuksan mo sa iyong kamay ni Cristo. Pagtapos ng komunyon, magagawa po, sige po, magpahinga po kayo. Hindi po po. Merong ritual, merong rito. Ibig sabihin, the liturgy applies. Sa banal na misa, yung buong misa, merong pong seremonya, merong pong flow, and that is the liturgy. So look at this image. Ano po yung ating makikita dito? Nakawan ni Jesus. Sino po kasama? Si Juan Bautista. Ano po ang nangyayari niya sa image? Ayan. Yung pong papili niya. So in this image, we can see how this liturgy is happening. This picture reminds us that a perfect act of worship involves Jesus Christ as our high priest. Ito po mismo imahe ito. The vertical dimension represents the true worship of God in the liturgy, Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya kayo po ating ginagawa. We pray to God through Jesus Christ with the help and inspiration of the Holy Spirit. That is the liturgy. Directing our prayers to God the Father with the Son and the Holy Spirit. The horizontal dimension, ito po linya dito, represents the participation of the Church on earth in the liturgy. Hindi lamang tayo mismo yung patungo sa Diyos yung ating pagdadasal. No? Ibig sabihin, with the help of the participation of each other as a church, yun po yung horizontal dimension. Ito yung nagkaroon dalawang dimension na po ito, liturgy. Itong John the Baptist acts as the sacred minister of this liturgy. Yung pagpili niya kasi yung pinaka-ministro, si Juan Bautista. Si Jesus ay pinipinalan. So, ibig sabihin po, in each celebration of the sacrament, meron pong public worship na kung saan yung po tinatawag na liturgia. Nakakita na po ba kayo na sa sampun, halimbawa, ako ninyo, bininyagan, pumasok ang pari para magbinyag. Pagdating doon, pinatayo kayo, pinalapit, binungusan ng tubig. Nasabi, congratulations po, binyag na po yan. Pwede na po kayo mag-picture. Ako po ay meeting. Sige po, tapos na. In matter of 2 minutes, tapos na. Eh siguro po kayo mag-aanap po. Sabihin kayo, ako nila sana nag-buhos. Binungusan lang, wala na nangyari. Walang dating. Ibig sabihin, with the help of the liturgy, nagkakaroon ng public worship, not just public act. Yung ating pagsamba publicly with the congregation with the people. Kaya meron pong flow, meron order, meron rights. Why does the church have liturgy? Merong liturgia, nga pa kailangan. Meron po itong liturgia sa bawat sakramento ng pagdiriwang. Ito po aming image na narito, the Last Supper ng pangkakalagunia. The church has liturgy in obedience to God. Hindi pagsunod sa Diyos. Dahil kung ano po yung ating ginagawa, ay hindi naman po yung basta i-invent, kundi ibig nila, iniwan sa ating ating Panginoon. The sacramental rites of the New Testament fulfill and replace the Old Testament rituals. Alam naman po natin yan. What happened in the Old Testament was fulfilled in the New Testament. Hindi
Hindi naman po yung kasi hindi mo na lang isang tabi ko yung nangyayari sa mga lumang tipan, kundi binigyan kalalaman at nakaupuan pagdating sa bagong tipan. This change is most clearly expressed by Christ's command at Passover. Sabi natin Panginoon, do this in memory of me, in remembrance of me. Saan po yung nangyari? Sa huling hapunan, na aming paulit-ulit na nasasaksihan at naririnig sa tuwing tayo po ay mag-a-attend ng pananamisa. Kaya na po, merong banal na liturhiya dahil yan po ay iniwan, ipinanguto sa ating Panginoon. The Mass would have appealed if the liturgy is not being observed faithfully. Yan po yung napalayan ng po ninyo. Kapag kami po ay nagmamadali at ginagawa ng puso sa pakirin ng panalangisa, nakikita ninyo at nararamdaman ninyo. The congregation observes. The congregation sleeps. At kapag sinabi na wala ko naiintindihan ang bilis-bilis, makagad si Father parang lalo nagmamadali. Parang hindi ako nakapagdasal kasi yung misa parang hindi banal. Why? Because the liturgy has not been observed faithfully. Sinabi natin Panginoon, do this in remembrance of me. Kaya nga po, meron na dapat tayong liturgiya na dapat ma-appreciate. As the true worship of God, it is also clear that the liturgy of the Church should follow the ceremonies. Meron po mga seremonya na nangyari na noon pa. Panahon pa mismo namin Panginoong Jesus. Unang siglo, ikalawang siglo, ang magitan ng mga Church Fathers na patuloy po ibinigay na sinasabuhay natin noon. Hanggang ngayon. Kaya nga kung makikita niyo kung paano direwag po yung ating ibang mga kapatid, yung mga non-Catholic denominations, ang ganun pa lang kanilang liturgiya, kakaiba. Ang ganun pa rin parang kanilang pag-uminya sa iyo pa rin. Sa amin hindi na ganyan. Iba. Follow the ceremonies, rites, and formulas established by Scripture and tradition, where the will of God is revealed. Dahil po yun na yan, ang kalugan ng Diyos. As we are physical and social beings, it is fitting that the liturgy that God has given to us be public and engage all our senses. Liturgy therefore involves common prayers. Sa mga pagdadasal natin, meron po visual signs, symbolic actions. Bakit pa kailangan mag-genope? Kapag ikaw ay tutungo doon sa altar, papapunta sa designated pews o upuan na talaga para sa inyo. While we have to make head bow or shoulder bow whenever you want to cross the altar of God. So there was ibig sabihin, part ng puno ang nangyari yung ito niya. The proclamation of Scripture. Diba? Sabi ng pari, sumayin yung Panginoon, pagkamay, may gesture na yan. Sabay nyo rin. Pagkatapos mo, nakalikan ng pari ang Book of the Gospels. O kaya pag solemnities, Sundays, will be incenso. So, hindi po lahat mga nangyari ko, meron po sacred liturgy. The liturgies of the Church. The Eucharist and other sacraments. All these are led by sacred ministers, usually priests. So, hindi naman po yung mga ordinary ministers ng
sacramental. Of course, in the absence of the clergy, kaya po ng halimbawa yung sinasabi natin Bible service, absent kami doon, so you perform the duty. Kaya nga po, extraordinary minister. So kami as ordinary, dahil sa amin po itinalaga iyan as ordinary minister, in our absence, you take over. Kaya extraordinary ministers. Consist of official prayers, readings from the scriptures, and sacramental actions. Excuse po, lahat po ba kayo ay bago po? Yung mga sinauna sa likuran, bago po dito sa harapan. So you will learn naman po yan. And I'm sure, nakapagtantunan ninyo, yung sa una po, medyo makabahan po talaga kayo, may mga tanong kayo, tapos sa inyo po, kasunod ang gagawin po. Pero habang lumilipas po yung mga linggo, mag-i-enjoy po kayo na hindi po pala yung bahagyan na ginagawa ng mga family. And you participate na nakitulog po kayo para sa amin. Alam po natin na hindi po proportion happy ilang populasyon meron sa bayan, sa balik, hindi po talaga makakayanan. Maraming request sa mga chapels, pero hindi na rin po makayanan na release ang pari. Kaya po kinakailangan po talaga na turo po ng mga extraordinary ministers. So in the divine office, ito po ang divine office po, ito rin yung mga prayers po na ginagawa po namin. These are the prayers that priests, religious, and many lay people pray several times each day. They consist mainly of the Psalms. Meron po liturgy dito sa divine office. Meron po mga lay po din, pero hindi po ganun karami yung mga naglalasal po ng divine office. Morning prayer, mid-morning, midday, mid-afternoon, evening, tapos night prayer. Tapos may mga readings din po yan from the writings of the church fathers, doctors of the church. At sabi po dito, mainly from the book of Psalms. Yun naman po talaga yung antiphon 1, after po, talaga natin yung mga psalm. And if you happen to see divine office in your cell phones, meron po niyang app. You don't have to buy for thousands. In Play Store, you can download it for free. Makikita po ninyo doon yung set of prayers. Hindi nyo lang, if you're praying in the morning, you can pray. Hindi lang naman po intended for us. Even lay people can pray this divine office. Other rites. Other rites cover a variety of purposes, including the rite of Christianization for adults by reception into the church, baptism, and funeral rites. Matututunan niyo po ninyo yan dahil may mga parish priest po na ipinapaubayan na yung pag-ibigdisyon ng mga kapatid sa katulad po ninyo. So, ito yung pag-aaralan. Election na katapos po niya ng formation na ito, pag may mga ganun po gawain, meron lang po laging kasama yung luma sa bago na po help you to guide you. When is liturgy celebrated? Ito ang ating kanina, bakit kailangan niya ba na mayroong banal na liturgiya? Ngayon, well, yan ang pinagdiri mo ang liturgiya. Liturgy follows set times and seasons. The most important being when the church celebrates the resurrection of Jesus on Sunday and the Easter. Yan po yung mahaba at sabi natin na nakakapagod. Hindi naman po nakakapagod. Mahaba pero somehow medyo komplikado
yung pong liturgia. Diba yung lalo na yung Sabado ng gabi, last Saturday ng gabi, yung Easter Vigil. Tumatagal ng isang oras sa pagdiriwang. And the liturgy in the celebration is really amazing. Like Easter Sunday, yan po ay mga na-observe na po ninyo. So Advent and Christmas, yung mga highlights ko talaga. Easter Sunday, Easter Vigil, during Advent, during Christmas, yun din po tayong mga liturgia. 4-week period when we prepare for the coming of Jesus Christ at Christmas and for His final coming at the end of time. So yung apat na Sunday na saan unang linggo, may sisindihan pa po ng kandila na kulay violet, dalawang linggo, dalawang kandila, dalawang violet, dalawang linggo, sisindihan yung kulay pink, ikaapat. So diba yun yung mga napapansin na po ninyo? So the movements, yung mga visible actions, gestures, yun po ay nangyari sa Misa during the Advent of Christmas season. So Lent and Easter, so ito malapit na. Ulang po yan dahil pagdating natin ngayong February 14. So araw ng mga puso ko ng araw ito yun na panahon ng Quaresma. 4-day period of prayer, fasting, and almsgiving that follows the pattern of Jesus' own preparation in the wilderness for His mission. Holy Week and Easter are redemptive death and resurrection. Hindi natin makikita, talaga napakaraming ating dapat obserbahan at gawin. So, to feel, the preparation sa ating ginagawa. Kung nasa tayo siya, dapat natin ang ating puso. Dahil hindi natin mararamdaman yung tunay natin pagdiriwang kapag hindi natin na-observahan po yung ating mga banal na liturgia. Ito yung pinakamahaba, yung ordinary time, covers the rest of the liturgy that year. Ito yung kulay verde. Kapag kulay verde tayo, sabihin tayo po ay nasa ordinary time. Kapag kulay violet, either Lent or Advent. Although this period is called ordinary, it still includes some special solemnities and feasts. Hindi lang naman po talaga straight na ordinary time. Kahit natin nagpupulit-pulit dahil mayroong solemnities, mayroong feast. So yun po yung ating mga seasons in the liturgical year sa ating simbahan. Yan po ay matatalakay din po ninyo at mas mapapalagi. Pero hapahapin po natin nalalakay ngayon dahil sa mga panahon po iyan, seasons in the liturgical year, makikita natin yung liturgia na iba-iba. Pero ang pinakangkol pa rin is in obedience to the mandate of Jesus Christ to do this in memory of me. The sacred liturgy is the true worship of God enacted by Jesus Christ. Pinakasama rin po ito. And His body, the Church, through the power of the Holy Spirit, it is a shared public work, shared liturgia, with ceremonies, rites, and formulas established by the sacred scripture and tradition. The Church has liturgy in obedience to the will of God. It is also clear that liturgy is speaking for us as social and physical beings. The most important liturgies are those of the sacraments. It's about pagdiriwang ng sakramento, and the divine office. Liturgy follows fixed times and seasons. Ito na po yung buod na ating kaitong pagkakaya po sa sacred liturgy. Bakit pa meron sa ito sa dalang liturgia, kailan, pinagdiriwang. The Eucharistic celebration, yan naman po yung isang sacrament po na kung saan
ibigay niyo po yung sarili sa paglilingkod. Kung meron patay, kung meron kasal, kung meron ba na misa, the presence of a lay minister or even HC is soft. Hinahanap din po lang ang pagkalimutan ng mga tao. Yung mga pagdiriwang po ng Sunday Mass na isa lang po ang HC, and it takes several minutes to finish kapag nabibigay po kami ng banal na komunyon. Kaya kapag ano po yung sitwasyon, ang hinahanap namin, bakit kaya kakopi ang lay minister? Mga nakakangawin po, lalo kapag talagang tulong ang simbahan, di ba, wala kayo sa sinuruan, wala po ang simbahan ng sinuruan, na dapat kapag pumuyan at kapag alas 8 ulit po yung marami. Nakakangawin po, kasi po madami din. Ako po'y nandiyan, talaga parang isa lang yung nag-serve po. Parang 20 minutes, kaya na ako nangabot, tatawa ni Cristo, nakakabaray na ano. So we ask, what happened? We seek for the presence of extraordinary ministers. The Eucharistic celebration. So, dito po sa Banal na Misa, pag-aaralan po natin yung mga bahagi po ng Banal na Misa. Titingnan natin yan, bakit ito sa parte ko, kailangan attentive na kayo, kailangan prepare niya sa sarili nyo, kailangan may hawak na kayo ng purificator, lalo na sa ikalawa ni Kasong pega po at tatay na yung umagal. The two divisions of the Mass. There are two major parts of the Mass. Siguro kaya alam po ninyo, ano po yung two major divisions na ating Banal na Misa? Ang una, liturgy of the Word. Ikalawa, liturgy of the Eucharist. So, ibig sabihin nyo po sa dalawang bahagi na yun, meron pong liturgiya ng liturgy of the Word, liturgy of the Eucharist. Jesus Christ left us two important gifts. Ang ganda po ng pagkakasabi. Two important gifts. Hindi basta lamang mandato na ipinatubos ng Panginoon, kundi biyaya o pribilehyo na ipinatawag sa akin ng Panginoon Jesus. The gift of His teachings in the liturgy of the Word and the gifts of His body. Bakit gifts? Dahil po sa liturgy of the Word, ang ibinibigay sa akin, ang kanyang salita, ang ibinibigay po akin. Dito po sa gifts of His body, ang ibinibigay naman ang kanyang katawan para magbigay buhay sa atin. The Mass is designed to pay homage to both of these blessings, and so is divided into two parts. Kaya nga po, kapag tayo tiriw ng Banal na Misa, hindi lang po isang mesa ang nakikita natin. Ilang mesa ang meron. When you are at the altar, participating in the celebration of the Holy Mass, how many tables do you see? Dalawa. Una, the table of the Eucharist. Na kung saan doon po inihahain ang katawan ni Kristo at yung dugo ni Kristo na mula sa pagiging alat at tinapay pagkatapos ng panalangin magiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Table of the Eucharist. Pero bago po sa table of the Eucharist, ang unang-unang mesa na ating makikita at dapat na binibigay natin sarili sa pakikibahagi ay yung table of the Word. Iba yung pulong ito. In the table of the Word, the pulpit, the Word of God is being given, being offered. Kaya hindi sa akin, pakinggan natin kung yung mga binabasa ko, unang pagbasa, ikalawang pagbasa, sa Banal na Ebanghelyo. Dapat narinig tayo dahil binibigay sa atin na ating tatanggapin
at paglalagay sa Eucharistia ay bumubulag na sa mga salita. So never forget po mga kapatid that there are two important tables sa altar ng Panginoon. The table of the Word and the table of the Eucharist. Hindi na po kasama yung reference table. Yung reference table po, yung pinagpapatungan ng mga gamit sa misa. Nandun yung rubes, yung tubig at alak, yung chalice, hindi na po yung kasama. Meron po